This is Bombo Radio Philippines. Number 1, most trusted, unmatched, your leading source of news and information. We cover the nation. We connect the people. Nothing covers the Philippines like radio. No one captures the nation's heartbeat like Bombo Radio. Now with 32 fully digitalized stations. Stay connected anytime, anywhere. Basta Radio Bombo! Oras sa pambansang radyo ng Pilipinas, 30 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Duralex Sedlex. Magandang hapon mga kabombo sa mga tagapakinig at mga tagapanood ho natin. Ako, tuloy-tuloy pa rin ho tayo, no? Magsama-sama pa rin sa mga tagapakinig at mga tagapanood ho natin. Sumasa inyo po ang palatuntunang Duralex Sedlex at live pa rin ho tayong syempre napapakinggan sa pamamagitan ng atin ho mga transistor radio sa 801 kHz sa pihitan ng inyong pong mga radyo napapanood sa Facebook. At syempre sa atin hong YouTube live program at syempre napapakinggan online sa Bombo Radio app at sa www.bomboradio.com/kawayan. No, kumusta ho kayo? Kumusta ho sa mga kabombo ho natin, sa mga tagapakinig at mga tagapanood ho natin? Kayo ho ba ay mayroon pong mga problemang legal? Mga kabombo, may mga problema ho kayo sa lupa, no? May mga problema ho sa pamilya na pwede pong itanong kung meron ho bang legal na solusyon. Pwede ho ninyong ipadala ho yan sa atin hong programa. Mga kabombo, ito po yung pong number ho natin, 0928-516-9574. Again, 0928-516-9574. Ayan, pwede ho ninyong ipadala ho riyan ha. Nasa screen na rin ho natin, mga kabombo. Ayan, yan po yung pong number ho ng Bombo Radio Kawayan para sa mga kabombo ho nating nagtatanong, no? May mga katanungang legal, pwede ho ninyong i-text ho yan, yung pong number ho natin. Again, 0928-516-9574. Pwede rin ho kayo mag-comment sa atin hong Facebook Live program. At syempre, again, no, sa mga kabombo ho natin, sa mga tagapakinig at mga tagapanood ho natin, hindi po makukumpleto ang atin hong programa without ang atin hong makakatuwang ngayon pong hapon si Attorney Randy Ariola. Ayan, so i-check ho natin mamaya, no, sa atin hong linya si Attorney Randy Ariola para ho syempre, no, sa mga kabombo ho natin, sa mga tagapakinig at mga tagapanood ho natin, especially sa mga may mga katanungang legal, pwede lamang ho ninyong ipadala dun po sa number na binanggit ho natin kanina, 0928-516-9574. At syempre, no, mga kabombo, sa mga tagapakinig at mga tagapanood ho natin, liban ho pala, no, dito po sa mga katanungan ho ninyo, syempre magta-topic rin ho tayo ng ilang mga usapin, especially mga maiinit pa rin ho na mga usapin na tinatalakay ho ngayon sa mga balita, no, laman ng mga balita. So pag-usapan pa rin ho natin yung mga usaping legal rin ho, may kaugnayan ho riyan. Well, nasa ating linya ho si Attorney Randy Ariola. Attorney, magandang hapon po sa inyo at welcome dito po sa ating palatuntunan. Bumati muna kayo, Attorney, sa mga tagapakinig at mga tagapanood ho natin. Magandang hapon, Bombo Kervin. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapanood at tagapakinig. Opo. Attorney, agyaman ulit. Maraming salamat po muli sa inyo pong pagsama this afternoon dito po sa atin hong programa Duralex Sedlex. Ayan, so ang batas man ho ay marahas, pero yan pa rin ho ang batas. O hindi po pwedeng hindi na bend. Hindi po pwedeng i-bend ho yan, no? Yung pong batas ho natin. Anyway, Attorney, syempre pinag-uusapan ho, well, aside from yun pong pinag-uusapan ho natin, Attorney, na yun nga ho, hindi pwedeng i-bend ang atin hong batas. Pero aside from that, isa rin ho sa mga napag-uusapan po na naman sa Senate sa mga nakalipas, or hindi lamang ho sa Senate, ito po'y as to kung naman ho, Attorney, sa Independent Commission, yung pong appointment nito pong si Mayor Benjamin Magalong, no? Meron po kasing mga kumikustyon ho riyan, sabi ho nila, parang meron pong conflict of interest kasi nga ho, mayor ho siya, at the same time, siya po ay tumatayo rin ho na advisor, special advisor to Independent Commission for Infrastructure. Attorney, paano po ba, ano po ba yung pong mga pupwede or ano po ba yung mga alituntunin para ho dito po sa mga elected officials
Sa ilalim ho ng atin hong batas, pwede ho ba silang mag-hold ng dalawang office or kailangan isa lamang ho? Ano po ba yung mga paliwanag or ano po yung mga batayan kaugnay ho rito, attorney? Okay. So, depende yan kung appointed or elected, di ba? So, kung appointed, ay may mga pagkakataon na kung isang appointed civil servant, ang general rule ay hindi siya pwedeng tumanggap o hindi siya pwedeng ma-appoint, hindi siya pwedeng tumanggap ng anumang posisyon na iba sa pamahalaan. At bukod pa doon ay hindi rin siya pwedeng tumanggap ng panibagong sweldo dahil nga double compensation. So may mga exception, ito ay kunyari ay ito'y inaalaw ng batas. Di ba? So kunyari pinapayagan naman ng batas na pwede kang ma-appoint, okay. O pangalawa, kung ito ay caretaker lang, yung pansamantala, hindi pansamantagal, di ba? Pansamantala lang, hanggat walang na-appoint, pwede ka naman, di ba? Pero hindi ka pa rin dapat tumanggap ng sweldo. Di ba? O yung iba naman ay, kunyari, ikaw ay tulad nun, OIC ka lang at hindi naman permanente yung ibibigay sa'yo at ito naman ay kasama doon sa trabaho mo. Kunyari, may isang nawalang nag-resign, tao mo rin doon sa departamento, maaaring ikaw ay concurrent na gano'n, pero pansamantala. Yun ay doon sa mga appointed. Kanya lang, dito sa elected, iba naman, ito kasi nasa provision ng ating saligang batas, Article 9B sa Civil Service, Section 7 ng ating saligang batas. Ngayon, pag naman sa mga elected, iba. Kasi sa elected, talagang hindi pwede. Pag ang isang elected official ay hindi pwedeng tumanggap ng kahit anong posisyon habang siya ay nakaupo bilang elected official. Kaya nga maganda yung balita na nag-resign si Mayor Magalong dahil baka ma-question siya later. Diba? So kahit nagaano ka man kagaling, kaano ka man qualified, kung ikaw ay elected, ay hindi ka dapat pwedeng ma-appoint, ma-designate, advisor man o ano, pero ang ginagawa mo naman ay para din na public office pa rin, ay maaari na ma-question. So yun ang isang problema. Opo. So, yan po yung malinaw, attorney, kahit na hindi po siya parang yung bang posisyon talaga na halimbawa, commissioner, ito sa case ni Mayor Benjamin Magalong, sabi niya, sabi ko nung iba is advisor lang naman siya, tagapayo lang, kumbaga. Hindi, kasi tingnan natin, yung pong pagiging mayor, 24/7 yan. Diba? 24 hours, 7 days a day, mayor ka. Diba? Kung mayor ka, kahit na ba madaling araw, gabi, pwede kang puntahan ng constituents mo, pwede ka nilang guluhin, at pwede kinakailangan kasama yan sa trabaho mo. Magkaiba po yan, kunyari sa vice mayor o dun sa sangguniang bayan. Kasi diba, ang sangguniang bayan, isang once a week lang yan diba? Nakakaroon ng session, yun yung mandatory. Ganon din yung vice mayor. Kaya nga, kung titingnan po natin, kahit na hindi na designation sa pamahalaan, kunyari ikaw ay professional, kunyari ako abogado, diba? So, kung ako ay, dati, nung ako ay board member, naging konsehal din ako, pwede ako mag-practice. Diba? So, dahil pwede kong gamitin yung pagka-abogado ko. Pero, kung ikaw ay mayor o local chief executive, ikaw ay mayor, ikaw ay governor, hindi ka pwede. Hindi mo pwedeng i-practice yung profession mo. So, yun ay profession mo na, di ba? How much more kung ito ay designation sa gobyerno, di ba? Kasi, ang isang pinoprohibit natin dyan, lalo na kung local chief executive ka, ay 24/7 ikaw yung mayor. So, mahahati yung attention mo kung ikaw ay meron pang ibang gagawin. Kaya kung ikaw nag-practice nga, bawal, di ba? So, lalo ng higit kung ikaw ay ma-designate sa iba na posisyon. Opo. Attorney, paano po yung case ng Pangulo at Vice President? Kasi sometimes nakikita ho natin sa mga nakalipas, napansin ho natin si VP Sara na appoint as DepEd Secretary, si Pangulong Marcos nag-assume as or pansamantala ay namuno sa Department of Agriculture. Pwede ho ba yun, attorney? Kasi unang-una, yung doon sa kay Pangulong Marcos muna, di ba, naging concurrent head siya ng Department of Agriculture, di ba? Pero yan kasi, Department Secretary, actually, lahat ng secretaries ay alter ego ng presidente. Kasi yung presidente, siya yung dapat talaga may hawak lahat yan. Kanya lang, since hindi mo lahat naman maaaring hindi mo kayang gawin lahat,
kaya nagkakaroon ka ng alter ego. So ibig sabihin, yung alter ego mo, ikaw din yun. Di ba? Representative mo lang siya, ikaw din yun, alter ego mo rin yun. So noong walang DA secretary, so hindi na kailangan ng alter ego, ako na. Yun ang sabi ni President Marcos na pwede niya gawin. Dahil in the first place, yung DA secretary, alter ego lang niya. Dito naman sa Vice President, nakalagay din po yan sa saligang batas na pwede siya maging miyembro ng gabinete. Dahil kung hindi, spare tire lang. Diba? Tulad ngayon, hindi miyembro ng gabinete si VP Sara, parang spare tire lang siya. Wala siyang ginagawa, kundi manalangin lang na mamatay yung presidente. Di ba? Parang ganon. So wala siyang ginagawa, spare tire ka lang. Samantalang kung ikaw ay na-designate at yan naman ay pinapayagan sa saligang batas na pwede siya maging miyembro ng gabinete. So bukod sa pagiging Vice President mo, hindi inconsistent yon dahil pwede kang, para meron kang gawin, ay pwede kang maging miyembro ng gabinete. Attorney, balikan ko lamang ho sa mga appointed. Paano ho pala yun? Kung sakali man na talagang naging permanent na ho siya, to the point na parang na-abolish na yung position na yun at siya na ho yung pong concurrent na ganito ganyan din. Siya yung chief at section head. Pwede po ba yun or hindi po? Hindi pwede. Unlike sa presidente kasi alter ego niya yun eh. Yung presidente pwede, dire-diretso, di ba? Na siya na yung DA secretary at the same time president dahil yung mga department secretaries alter ego mo lang. Pero kung ikaw ay department head, kunyari, wala kang isang supervisor, and then kinoncurrent mo muna pansamantala, and then later, ikaw na, hindi pwede. Hindi pwede yun dahil hindi na pansamantala yun, pansamantagal na yun. Di ba? So, kinakailangan mag-appoint ka. At pangalawa, hindi ka pwedeng tumanggap ng dalawang sweldo dahil violation din po yun, unconstitutional din yun, na kinakailangan sa anumang mga, kung sakali kahit na noong pansamantala, ikaw ay nag-perform ng ibang activity mo o ng ibang position mo, iisa lang. Hindi ka pwedeng sumweldo para doon sa dalawa. So otherwise, magkakaroon ng double compensation na bawal lalo sa ating saligang batas. Alright. Attorney, maiba ho tayo. Siyempre, maliban ho dito po sa yun pong pagbabawal sa ilang mga government officials na humawak ng dalawang posisyon at the same time, maiba ho tayo, attorney. Ito naman po ay patungkol dito po sa, kwan pa rin po, yun pong debate sa mga nakalipas about dito po sa pagsasailalim sa state or sa witness protection program. Well, yan po yung pong debate between sa ilang mga official from Senate and sa Department of Justice kung ano po ba yung dapat gawin. But syempre, kalaunan ay napagdesisyonan din na lahat ng mga nagsasalita sa Senate, almost all na nagbubulgar ng mga katiwalian ay sinasabing isa sa ilalim ho sa witness protection. So, attorney, ano po ba yung pong kaibahan ho nito, yung witness protection sa pagiging state witness? Kasi yung iba nangangamba na baka mamaya since may witness protection na kay Diskaya, kay Alcantara, or kung ano pa man, baka raw ho mapawalang sala na rin ho sila sa mga kasalanan rin ho nila. May kaibahan po ba ito, attorney? Ang malaking kaibahan between a state witness saka yung nasa witness protection program, yung nasa witness protection, witness lang yon. Maaaring hindi siya kasali doon sa akusado. Ibig sabihin, meron lamang siyang nakita na nangyari, meron siyang narinig, may nakita na pangyayari at yun ay tetestigo siya. Kanya lang, dahil doon sa kanyang pagtestigo, maaaring merong banta sa kanyang seguridad at sa seguridad ng kanyang pamilya, kaya siya ay sasailalim doon po sa witness protection program. So ibig sabihin, para mapangalagaan yung kanyang seguridad, ay bilang isang testigo, ay puprotektahan siya ng Estado. So yun, sasailalim siya doon sa witness protection program. Di ba? Nakikita natin ito, di ba? Kung nanonood tayo ng mga sine, usually nagkakaroon ng testigo, and then pagka nakapagtestigo na, di ba, binabago yung pangalan, dinadala sa ibang bansa, usually sa mga foreign movies, di ba? So nag-iiba na yung personality, binibigyan ng bagong passport, panibagong pangalan, etc. So yun ay nasa witness protection program. Yun namang state witness, ito naman ay akusado. Kasama doon sa gumawa ng krimen. Di ba? Pero
siya yung pinaka least guilty. So siya yung pinaka walang walang kasalanan, parang ganon, di ba? Opo. So dito under sa state witness, may mga requirements at mga na dapat sundin. Ito yung sinasailalim sa ating batas, yung Republic Act 6981. So may yung Witness Protection Program Act. So yung state witness din nandun. Pero yung nagiging state witness ay maaring mapasailalim din sa Witness Protection Program. Diba? So, dito, yung state witness, kung talagang na-qualify na siya na maging state witness, ay pwede rin siyang sasailalim doon sa Witness Protection Program. Opo. Attorney, as to dito po sa binabanggit ho ninyo, yung pong sa Witness Protection Program, syempre, kung sakali man na yung pong, halimbawa, may kasalanan, sumailalim sa Witness Protection Program, pwede ho ba yun, attorney? At paano yun? Hindi naman ho siya automatically considered as state witness na ho or parang mapapawalang sala later on? Hindi pa siya. Kung siya ay nasa sa ilalim na sa Witness Protection Program, hindi pa naman automatic na state witness na siya. Dahil yung pagiging state witness ay may mga kondisyones. Unang-una na kondisyon dyan ay ikaw yung hindi pinaka-guilty. Di ba? Kumbaga, ikaw ay hindi yung talagang merong pakana doon sa kaso na nangyari. Kaya kinakailangan ikaw yung disguilty and then ikaw ay mag-a-apply. So kinakailangan yung iyong testimonya, ang isang requirement din doon, yung testimonya mo ay makukolaborate ng iba pang independent facts. Di ba? At yung testimonya mo ay talagang kinakailangan para masiguro na ma-convict yung mga kasama mong dati na akusado. Pero pag ikaw ay nasa ilalim na naging state witness, maaalis ka na doon sa mga pangalan ng akusado. Then later, pag nag-qualify ka na, usually ang nangyayari, pag nag-qualify na state witness, ay magiging tuloy-tuloy na rin siya na mapapasailalim doon sa Witness Protection Program naman ng pamahalaan. Ang nagdi-determine kung sino ba at kung magkukwalify ka bilang state witness ay yun pong Department of Justice. Dahil anything about the prosecution of an offense ay yun pong Department of Justice ang siyang merong poder para makita kung magkukwalify nga as state witness yung isang testigo. Opo, sir. Attorney, may mga instances ba na halimbawa yung pagiging state witness ng isang tao ay binabawi kalaunan? Especially during the process ng pagdinig? Or meron, dahil kung sakaling hindi na, meron, kunyari, lumabas, hindi naman siya yung talagang disguilty. Pangalawa, pag hindi naman na siya nakikooperate, hindi naman niya i-deliver, di ba, maaari siyang tanggalin bilang as a state witness. Alright, sige po. Paano kung tinakot siya, kaya hindi po siya nagsalita, attorney? Kailangan patunayan, di ba din yun? Dahil kasi, ang witness dapat kung ano yung nakita mo, ano yung narinig mo, ayun ang dapat sabihin mo. Kung ikaw ay na-influensyahan, tinakot, o ano ba yun, prinersa, ay hindi na magiging credible yung iyong naging pagiging testigo. Alright, sige po. Attorney, yun na lamang ho kaunay ho riyan. And last po na topic ho natin, bago po yung pong pagsagot ho natin sa mga katanungan ng mga tagapakinig at mga tagapanood ho natin. Sabi po rito, attorney, syempre, no, ito muna, yung po may kaugnayan ho dito po sa amendment sa Congress. Kasi, well, though parati ho ninyong naipapaliwanag na rin ho before na unconstitutional, yun pong PDAF, even ho yung pong, anong tawag dyan, yung DAF or Development Assistance Program ng Supreme Court. So far ho, attorney, itinago po ito, yung pong mga ganyan pong mga bagay sa pamamagitan ho ng mga amendments sa budget ng Congress. Yung pong PDAF, ginawang amendments na lamang ho. Ewan ko kung hindi naman ho siguro may categorically na iti-term yun as PDAF. Pero, nangyayari po yung pong mga insertions po, attorney. As to dito po sa kwan po, attorney, dito po sa mga bagay na yan, as to amendments ng budget proposal, pwede po ba yung pong tinatawag ko na insertion or hindi po? Okay.
unang-una, bakit ba nagkakaroon itong PIDAP, di ba? Na-discuss na natin ito noon, nabawal ito. Kanya lang, nangyayari pa rin eh, di ba? Ang sinasabi nito, ang power of the purse nasa Kongreso, di ba? Ang Kongreso, ang general rule kasi, wala pong pera ang gobyerno na pwedeng gugulin kung walang corresponding appropriation. Ibig sabihin, merong batas na nagbibigay ng pahintulot para gamitin yung pera ng gobyerno. Ngayon, itong budget na ginagawa, hindi lamang po ng mga local government units, mula po barangay, gumagawa ng budget yan, annual budget. Ngayon, ginagawa na nila yan dapat. Ay hanggang munisipyo, hanggang probinsya, yun po yung annual budget. Ngayon, pag ito naman ay dun sa buong Pilipinas, General Appropriations Bill muna, di ba? Yung General Appropriation, pag naging batas na po yan, ito yung nagiging GAA, General Appropriations Act. So, ang merong kapangyarihan para gumawa po niyan ng budget na yan ay yan pong Kongreso. Di ba? Kanya lang, ang nagpo-propose, nanggagaling po ang proposal sa Presidente, pupunta po yan sa Kongreso, sa lower house, so House of Representatives. Dahil lahat po, nasa saligang batas din po, lahat ng mga appropriations bill dapat mga local bills, bills of local application, ay dapat mag-emanate lahat sa House of Representatives. Di ba? So dito, ang Presidente, bibigay niya yung proposed budget sa House of Representatives. At ito'y pag-aaralan, ipapasa naman ito doon po sa Committee on Appropriations and then pag-aaralan na dideliberate. Ngayon, kung ang tanong, pwede bang baguhin ng Congress yung proposal? Pwede. Pero pwede po nilang baguhin, pwede nilang bawasan. Ang hindi lang nila pwedeng gawin ay dagdagan. So, ibig sabihin, kung 1 billion yung propose, ay trillion na yata ngayon. Sabihin na natin, 1 billion yung propose, dapat 1 billion. Maaring babasan mo, pag na-approve mo yan, maaring babaan ng Kongreso, pero hindi nila pwedeng dagdagan. Ngayon, pwede ba nilang ilipat-lipat? Pwede, dahil kung nakikita natin, meron yung mga nagkakaroon natin ng administrative na insertions. Kung ito ay, kunyari, budget ng DepEd, nagkakaroon ng hearing, may sariling request yung departamento na yun, maaaring dagdagan, maaari pong gawin ng Kongreso yun. Pwede nilang i-adjust, pwede silang mag-insert, etc. Pero, ang dapat manggagaling yun dun sa mga individual na departments. Ibig sabihin, requirement, yung mismong may budget na yun, sila yung magre-request na kinakailangan namin ito, kailangan dagdagan, so pwede silang mag-insertion. Hindi pwede yung individual na members ng House of Representatives. Pero pwede silang gumawa ng insertion. Dahil nga sinabi nga natin, sila yung merong poder at gawin ng budget. Pwede nilang baguhin, pwede nilang i-realign hanggat hindi pa na-approvean. So lahat po yan ay pwede nilang ayusin. Hindi lang nila pwedeng higitan kung ano yung hiniling ng Presidente. Opo. So, attorney, kapag insertion ang pag-uusapan, hindi po pwede na sila-sila lang na mga mambabatas yung magde-decide, but instead, dapat ay decision pa rin ng implementing agency or halimbawa ahensya ng gobyerno. Opo. I-request yun ng implementing agency at ito usually ay diniliberate. Kanya lang, hindi natin maiwasan dahil sila naman yung may power of the purse. May mga pagkakataon talaga na sila yung merong mga insertion, pero hindi na ito individual na hindi dapat pwedeng individual action. Kunyari, yung congressman ng Distrito 1 magre-request siya para dito, hindi pwede na siya lang. Kinakailangan ito sa collegial act at yung Kongreso mismo ang sasangayon. Opo. Paano, attorney, kung sa mga instances na nagugulat naman yung implementing agency? Hindi, kung pag nakita naman, makikita naman nila yun eh. Kunyari, during the hearing, makikita nila kung ano yung magiging amendment. Bago mag-finalize yan, dapat bibigyan naman, makikita rin naman ng kopya. Kunyari, DPWH budget yan, makikita kung ano yung final. And then, doon sa, yung final dito sa House, hindi pa yun yung final actually. Dahil ito naman ay dadaan din sa Senado. Pagdating sa Senado, may panibago na naman yan na dagdag bawas, di ba? May mga ayusin na naman sa Senado. At pag nagkaroon yung version ng Senado, at yung version ng House ay magkaiba, pupunta pa yan dun sa Bicameral Conference Committee. Di ba? Yung sinasabi nga nilang Third Congress. Dahil dun sa Bicam, doon yung pangatlo na naman ang pag-uusapan at doon ite-trace out kung ano yung conflict o disagreement between the version of the House and the version of the Senate. At kung ano man
yung final na naging output na bicameral conference committee, ito ay aaprubahan ng dalawang kapulungan, and then yun yung pupunta sa Pangulo para pirmahan niya or i-veto niya. Attorney, paano pala yung mga instances wherein may mga nababalitaan nga ho tayo, napapakinggan ho tayo sa mga balita na sinasabing, ito nga po, no? Instances wherein priority program ng administrasyon and yet tinatanggal raw ho. Halimbawa yung mga dams raw ho, nililipat sa flood control. So, pwede ho ba yun, attorney, na halimbawa kahit ayaw ho ng Pangulo na tanggalin yung funding para dito sa priority program, pero dahil yun yung decision ng Congress, yun na yung nasunod. Pwede ho ba yun, attorney? Nangyayari yun dahil nga the power of the purse being with Congress, pwede nilang gawin yun. Pero minsan meron yung mga tinatawag na interparliamentary courtesy, interdepartmental courtesy, so napag-uusapan. Kanya lang nakita rin po natin nung nakaraan, pati kay Vice President Sara, di ba? Tinanggalan nung pondo. So dati kasi hindi mo nagaan pinakikialaman yung dyan sa mga presidente, sa vice presidente, unless talagang blatant na mali, di ba? Pero nakita natin nung nakaraan ay tinapyasan na pwedeng gawin, natapyasan yan ng Kongreso dahil ito inaayon doon sa poder nila. Alright, sige po. Yun na lamang ho, attorney, no? Kaugnay ho rito po sa bagay na ito. At syempre, bago ho tayo madako dito po sa mga tanong ng mga kababayan natin, Bombonitan, pakicheck nga ito, no? Yung nakakaugnay natin, attorney, meron pong nagtatanong ho kasi rito as to dito po sa mga katanungang legal ho nila, attorney. Pero attorney, no, sa mga kabombo ho natin, sa mga tagapakinig at mga tagapanood ho natin, ayan, sa mga listeners and viewers ho natin, pwede ho kayong magtanong rin ho, magpadala ng inyong pong mga katanungan dito po sa atin hong palatuntunan. Siyempre sa atin hong palatuntunan ng Duralex Sedlex, pwede ho kayong magpadala dito po sa atin hong number 0928-516-9574. Again, 0928-516-9574. Ayan. So, yan po, no, para sa mga kabombo ho natin, sa mga tagapakinig at mga tagapanood ho natin. Attorney, bago yung pong mga text ng mga tagapakinig at mga tagapanood ho natin, maybe bigyang daan lamang ho natin, ito pong may katanungan po, no, na tumawag ho sa atin. Maybe atin, no, banggit na lang kung ano po yung yun pong inyo pong suliranin. Maybe wag mo nang i-mention yung mga names na involved mo rito. Ano po ba yung pong nais ho ninyong itanong kay attorney po? Salud po. Mabaling nga mauntrata ti kapitan din nga kagawad ti may isang project na daycare center. Ay, yun lang po yung tanong ho ninyo? One ko sir. Alright. Sige po. Attorney, mabalin kano ba ni Kapitan wenno ni Kagawad nga aging contractor ti kwa? Daycare center. So dati mangontrata ti daycare center, sir. DJ lati sa dodsod namin adto ti mabalin nga posibilidad, di ba? Mabalin nga DJ kit i-undertake ti barangay, ipangunahan lang ni Kapitan sa ni Kagawad. Di ba? Wenno talaga nga isuda mit tinangitak ni ren, no isuda talaga kit contractor, akit kailangan akit maamuan dagiti ngamin isuda ti making control kunyari ni Kapitan. Isuna ti agpirma, di pa nag-release ti kwarta, di ba? Kaya tapos na isuna mismo ti contractor, akit agkaroon ti conflict of interest. Di ba? So no kasi iti nangyari, akit baka mali nga mabalin. I-refer yo apo iti DILGU, no? Kwa tabawal detang. Ngem, kunyari adalamit dagiti mapaspasamak, nga DJ mismo nga barangay official, no DJ not the barangay officials, no DJ mismo nga barangay. Isudan ti agaramid tapno makatipid da iti labor, di ba? Agaramid da at dati simangpit nga materyales, makatipid da ti labor, isudalatan under the supervision ti under administration dagiti barangay ti barangay, isudalat ti mangipatak ni ren, tapos kit bayanihan pa ino kadi mangyari, akit mabalin di jay tapno makatipid. Ngim no inaramid nga negosyo ti kapitanen at nagkontrata isuna nga talagan akit sabali nga tungtungan di jay agkaroon iti conflict and isuna ti mang-release ti pondo, isuna mit ti mang-tanggap mit lang di pondo. Wan karod attorney, so nga salud sudag naman o budget na, handa mo ibaga naman o budget na.
Numano ti Dapat budget ibaganda. daycare. Dapat budget nata nakapaskil di sa mo. Di ba? Umun-una, hanggang pa yung mabaling nga, gipatakder, nawan iti building permit mo. Uray no barangay man data, uray gobyerno, tagipatakder, at dati building permit dapat nga maala, engineers, municipal engineer's office, tapos nakakabil, no, na DJ Aramidin, daycare center, nakakabil DJ, no, sino DJ, no manot, no, tinagan na, no, manot, amount na, no, mano, DJ, no, sino, contractor na, no, kasano nga, no, kaano nga nagrugi, no, kaano nga malpas, dapat, ada DJ nga nakapaskil, nakatarpulin, requirement, DJ. Nga nairugi, attorney, nagibunag dakit ti daratin nga doon nga load nga darat. Sino Nagibunag dakit nakakabil doon na nga darat. contractor? Kamu pa attorney, so nga tunod bigat sa lungsod ti engineering sa office no mano ti budget na ajay. Ay, no, pang kay di engineering sa office, kit no rumor nga ti contractor nga talaga, kit ni Apo Kagawad, yun na ni Apo Kapitan, aki mabaling kayong ag-report sa lunsodin nyo, JDILG, no mabaling ka din, unayo, kini MLGOO. Ay, kasi sir. When attorney. Sige po. Okay. Okay na po, ate? Ngamin, adyo attorney, kastoy dadya ngamin. Oo. Dadya basit nga dadya nga lote. Kas lang ay ginatang ti barangay nga sa 50,000 lang adya. Ngam titungtungan mi kini kapitan ni de. No may patadar ko mamu data kapitan ko nga sektong wala ti mga implement kung nagtime baglang damo ko pang 50 ka data dagang basit nga kasla may donate ko muten adya duman ta nag kasla donation mo ta duma kung basit lang mo ibayad na kung kini kapitan. Iwan ko na naman, nagrugi na mga nagkarga ti pwede kalmanan ti doon load nga darat. Yung sa lod-sudot pa yung engineering sa office no bigat sir no kasano ti kuha na ajay. Amun nyo, no, natin circumstances na, amun na, amumit mabalin nga indunar mo dito, ano pinabayadam, di ba? Muna mababala iti panakabayad na, nga donation. Bueno, Silat pa san nga naikuha nga imbayad ni kapitan, yung ti tungtungan mi di ngamin, no may implement, no may patadar mo data kapitan ko na, kasla siyakto mo ila timang implement ko na, kuha mo tinay, no, awang kasuratan nyo nga eh. Di lang awang kasuratan sir nga talaga, attorney awan. Yung problema, saka may kadawa na karod. Baka no, agtip-tipid na di barangay. Baka daga di official mismo, iti agaramay, tapos kas na makatipid na. So, maditay mo di circumstances. Amun nyo na estilo mo pang kayo di engineering sa office. Right. Sige po. Salamat po ate. And attorney, agyaman mit lang and madamdama, attorney, mamaya po no ay atin pong dadakuhan naman po yung mga texters so natin. Pero dito muna tayo mga kabombo sa atin hong mga paalala oras so natin, 2 minuto makalipas ng 3:00 ng hapon. Duralex Sedlex. Mga kabombo, dahil sa pabago-bagong lagay ng panahon ay uuso na naman ang iba't ibang uri ng sakit gaya ng flu. Narito ang ilang mga pamamaraan para makaiwas na mahawaan o makahawa ng flu. Kumuha ng inyong bakuna laban sa trangkaso. Mapapalakas ito ang resistensya ng katawan upang hindi madaling mahawaan ng anumang uri ng virus. Maghugas palagi ng kamay. Takpan ng tissue ang bibig kung ikaw ay ubo o babahing at itapon ito sa maayos na tapunan. Manatili sa bahay kung masama ang pakiramdam. Iwasan ang direct contact o lumapit sa mga taong may sakit o taong may trangkaso. Iwasang hawakan ng mata, ilong at bibig. Ang kabundukan ng Sierra Madre.
ang isa sa mga pangunahing nag-aambag sa ekonomiya ng bansa dahil sa watershed o natural na imbak na tubig na nagsusupply ng tubig na pang-irigasyon sa mga palayan sa gitnang Luzon at lambak ng Cagayan, gayon din ng malinis na inumin at kuryente na ginagamit sa Metro Manila. Ang Northern Sierra Madre Natural Park ay binuo noong 1997, ang pinakamalaking natural na parke sa Pilipinas na may mahigit 476,000 na ektaryang lawak ng kalupaan. 80% bahagi nito ay kalupaan habang ang nalalabing 20% ay mga baybaying dagat. Ang parke ay tahanan ng 240 uri ng ibon at 78 mga uri ng ibon ay di nakikita sa ibang bahagi ng bansa. Tips para makaiwas sa heat-related illnesses. Iwasang lumabas ng bahay mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ugaling uminom ng 8 baso ng tubig. Gumamit ng payong, pamaypay o sombrero kapag lalabas ng bahay. At magsuot ng magaan at maluwag na damit upang maging komportable. Upang hindi mabiktima ng panloloob sa bahay, isa sa mga pinaka-importanting gawin ay ang pag-iwas sa pag-post sa social media. Ilan sa mga dapat gawin ay ang mga sumusunod. Iwasan ang pag-post ng mga personal na impormasyon sa iyong account gaya na lamang sa Facebook, Instagram. Duralex Sedlex. Oras po natin, no, mga kabombo, 6 na minuto makalipas ng alas 3 ng hapon at madako na ho tayo mga kabombo dito po sa mga text ng atin hong mga kabombo, especially yung mga may katanungan naman po na katanungan legal pa rin ho. Well, attorney, ito naman po ay patungkol pa rin ho sa lupa karamihan. Sa mga kabombo ho natin ha, pwede po kayong mag-text ho pala dito po sa atin hong number ho ulit, no? Sa mga may mga katanungang legal, pwede ho kayong mag-text dito po sa number ho natin 0928-516-9574 or mag-comment po kayo sa atin hong mga live programs. Ayan. So, attorney, magandang hapon pa rin ho at syempre, ito po yung pong tanong nung isa ho nating tagapakinig. Good PM, attorney, paano po pala magpatitulo o magpa-transfer kasi yung pangalan sa title ay kapwa patay na po. Ita-transfer po sana, attorney, sa manugang at apo na ages 20 years old daw po. Thank you po, attorney. Ganun pa, matay na yung mga may-ari, kinakailangan po para mailipat ay yung extrajudicial settlement of estate ng mga tagapagmana. So gagawa sila ng extrajudicial settlement of estate at ipapangalan nila kung kanino doon sa mga tagapagmana mapupunta yung pong lupa na yan. At pag nagawa na po yung ganung kasulatan, ay magbabayad po kayo ng estate tax doon po sa BIR. Pag nabayaran na po yung estate tax, ay pwede nyo na po yung iparehistro doon po sa Register of Deeds. At doon sa Register of Deeds, pag nabayar at na-issuehan na kayo ng CAR later, may issuehan kayo muna ng Certificate of Authority to Register sa BIR, dadalhin nyo po sa Register of Deeds para sa ganun ay mailipat na yung titulo doon sa gusto nyong paglipat. Opo. Attorney, paano ho yan? Pwede ho itong, parang ano yun, attorney, kung sakali man ho na yun pong tagapagmana ay 3, maghahati-hati muna sila doon bago pagdesisyonan yung mapupunta sa manugang or apo. Oo, pwede naman na doon sa extrajudicial settlement, lahat ng mga heirs ay pipirma doon. At kung yung mga hindi walang share, maaari na lang silang mag-waive nung kanilang share para mapunta doon sa kung kanino nila gustong ipangalan. Pwede rin naman na extrajudicial settlement with waiver of rights. Kung kunyari hindi lang silang dalawa at meron pang ibang mga tagapagmana, mag-waive na lang yung ibang mga tagapagmana. Pag ganun naman ay bukod po sa estate tax, maaari din kayong pagbayarin ng donor's tax ng BIR dahil doon sa pag-waive mo, parang i-donate mo yung iyong share. Yung iba naman ay ibinebenta, di ba? So merong iba, so maring bilhin naman nung isa sa mga tagapagmana. So instead of waiver, ang gagawin nila, extrajudicial settlement with sale. So maaring ibenta doon sa isang tagapagmana, babayaran na lang ng isang tagapagmana yung share ng iba. So pwede din po yon. So pumunta po sila, dali po nila yung titulo
doon po sa isang abogado para magawa kung ano yung mga dokumento na kinakailangan. Okay, sige po. Attorney, just in case so pala na ayaw ho nung isa na ibigay na lang sa apo or sa manugang nung may-ari dati, pwede naman ho yun, attorney, na hindi niya ibigay kung siya po yung isa sa mga tagapagmana. Kunin niya. Pwede niya kunin yung share niya. Di ba? At so kung ano man yung share niya, hindi naman pwedeng walain. Ngayon, kung meron namang isa, kunyari 5 silang tagapagmana at merong isang ayaw talaga doon sa usapan, wala silang magagawa, hindi pwede yung extrajudicial. So pag ganun po talaga at hindi nakuha sa pakiusapan, hindi pwede na extrajudicial settlement po yan, magiging judicial settlement. So magpa-file po kayo ng kaukulang kaso sa hukuman at yung hukuman ang siyang magtatadhana kung paano mahati-hatiin yun pong ari-arian na naiwan ng mga namayapa. Alright, sige po. Tanong pa po rito ng isa po, attorney. Good afternoon, attorney and Bombo Kerbin. Di po ba pwedeng magtanim sa boundary kasi mga katabi ay nagtatanim ng palay at maisan. Ang lote na ito ay agriculture dati pero dahil sa dumarami ang mga tao at bahay, natural po, we need to plant trees around to protect soil around boundaries. May legal basis po ba na pagbawalan kaming magtanim ng punong kahoy kasi masisilungan daw po mga pananim nila? Thanks po, attorney, and God bless po. Kaninong lupa yung pagtataniman mo? Hindi mo sinabi, di ba? Boundaries lang eh. Di ba? Hindi mo sinabi. Kung sakop ng lupa mo, pwede yon. Pwede kang magtanim kung ano yung gusto mong itanim dahil sa'yo yun. Kanya lang, meron namang basihan yung kapitbahay mo dahil baka naman, dahil alam naman natin, pag nasilungan, yung kunyari yung tinaniman mo ng palay, hindi na po yan lalaki, di mamumunga. Di ba? Kaya pwede nyo pag-usapan yan dahil kung maliit na bagay, pag-usapan nyo na dahil kahit anong gawin nyo, magkapit-bahay pa rin po kayo dyan. Baka yan pag pagsimulan ti apayo, edi habang buhay pa, nagkasamaan kayo ng loob. Di ba? Pero kung sa legal mo dadaanin, kung yan ay sa'yo, sakop ng ari-arian mo at meron kang titulo, pwede mong gawin yon. Kanya lang isipin din po natin na meron kang karapatan. Di ba? May karapatan ka naman talaga dahil sa'yo yan. Pero kung minsan, tingnan naman po natin na dapat i-exercise po naman natin yung ating karapatan in such a way na hindi naman po natin masasaklawan o mai-injure yun naman karapatan ng ibang tao. Kaya give and take po yan. Mag-usap na lang sila, attorney. Oo, pwede naman kasi hindi naman pwede, karapatan ko to, pilit mo, di ba? Kaya pala, may basihan din naman siya. Usap po na kayo. Opo. Paano pala yung mga fruit-bearing trees, attorney, na halimbawa, tapat na ho nung lupa ho nila yung fruit-bearing trees? May mga tanong ho parati, kaugnay ho riyan, pero pwede bang kunin na lang daw ho yung bunga kasi nakatapat naman na ho sa lupa nila? Sumagmoy. Di ba? Kunyari, ito yung kwan mo. Ito yung kanya, tinanim niya dito, di ba? Kanya yon. Pero may sumobra dito, di ba? Lahat ng bunga dito sa'yo. Kunin mo. Di ba? Ganun yan. Ay, hindi, pag-usapan din. Kasi isang problema lang, yung bunga walang problema kukunin nung nandito, di ba? Pero isa nagiging problema din yan, sasabihin niya nahuhulog yung dahon, madalas nadudumihan yung itong lugar namin. So, yun ang nagiging isang usapin pa dyan, di ba? So, pwede mo naman tapasin, di ba? Tanggalin mo yung sumakabila na sanga, pwede po yun. Pag-uusapan pa rin po yan. Pero kung bunga lang naman yung lumilipat, walang magre-reklamo niyan. Sige po. Tanong pa po rito, attorney. Tanong ko lang po, attorney, pwede po ba na kasama ng mga lupong barangay ang mga kagawad na mag-aayos ng kaso? Thanks po. Parang kasama na? Ano? Yan? Pwede po ba na kasama ng mga lupong pambarangay ang mga kagawad na mag-aayos ng kaso? Kasi, ano yan? Ayan. Tanong ko lang, pwede ba na hindi nila ibigay yung copy ng minutes ng inayos na kaso sa barangay? Respondent po kami, attorney. So, yan po yung follow-up pa po niya, attorney. Unang-una, ang pwedeng tumalakay doon po ay yung mga miyembro ng lupon o yung mga lupong tagapamayapa, yung mga pangkat ng tagapagkasundo. Di ba? Sila po yung mga dapat tumalima dyan. Hindi po yung mga kagawad. Si Kapitan, siya po yung chairman ng lupon, kaya nandun yon. Dahil unang-una, bago ba lang kasi yung pangkat ng mga tagapagkasundo, dadaan muna kayo kay Kapitan, di ba? Kakausapin muna kayo ni Kapitan, so subukan muna kayong pag-aregluhin. Pag hindi kayo nagkasundo sa harap ni Kapitan, then that would only be the time na buuin
bubuuin yung pangkat ng mga tagapagkasundo. At doon, saka pa lang mapupunta kayo sa ilalim ng katarungan pambarangay. Kaya nga, yung pong mga miyembro na yon, yun po yung mga dapat humarap sa inyo. Hindi po sila kagawad. Maliban na lamang kung sila kagawad ay miyembro rin. Pero usually, hindi po kagawad ang kasali po doon. Tapos, ano pa yung isang tanong niya? Yung minutes daw po. Pwede raw po ba minutes? hindi bigay? Hindi pwede. Kunin nyo. Pwede kasi public record po yon. Pwede nyo hingin po yon. Hindi, huwag nyo naman kunin yung maaring certified true copy lang. Ipasirox po ninyo and then i-certified true copy ng secretary para sa ganun ay may kopya kayo. Pwede po nyo yung kunin. Alright, sige po. Ito pa po yung pong isang tanong. Naimbang nga malim kanya yung attorney Ken Bombo, nag-text na takayat ko kung mga maamuan no anya iti dapat mi nga aramiden, ijay inami nga nagbayag na kami nga tinalawanin. Ken mamintalo kano nga nagsubli jay abroad ngem, idi umuna lang nga nag-abroad so na nga pinadalhan da kano isuda. Ngem ajay ipadala dakit kurang pa nga sustento iti mano nga tawin kanyami nga upat nga agkakabsat. O mano nga tawin dan? Hindi po nabanggit. Majority age dan, di ba? No majority age dan, di awanin. Di ba? No, minor de edad kayo, akit balin nyo nga dumawat iti sustento pa lang, kadagit tinaganak yo. Ngim no, nataingan kayo, akit awamit din, hangkay mabaling nga dumawat iti sustenton. No, hindi ko mahan nakikikan iti sustento, hindi minor de edad kayo, hindi kayo dapat nga nagkamat. Ngim no tatta, assuming nga da kayon kit han nga minor de edad, ay kayo awanin. Hangkay nga mabaling nga kumamatin. Alright, opo. Attorney, kung sakali, ano po ba yung pwede ho nilang, paano ho yung pong paraan ng pag-aabol ho dyan kung sakali? Meron bang exact amount kung sakali pagdating ho dyan? Kasi ang sinasabi, kurang kano, attorney. Ang obligation kasi ng pagsustento sa mga anak ay it falls sa shoulder ng mga magulang. Joint obligation po ito ng ama at ina. So hindi po pwedeng yung ama lang, hindi po pwedeng yung ina lang. So joint obligation po ito ng mga magulang. At ang amount ng sustento ay depende po yan dun sa pangangailangan ng bata at dun po sa kakayahan ng nagbibigay ng sustento. Hindi po, wala pong hard and fast rule po dyan. Dahil, kunyari, maaari naman ang pangangailangan ng susustentoan ay 5,000 isang buwan. Kanya lang, ang kinikita lang naman nung magbibigay ng sustento ay 5,000 isang buwan din. So, hindi na pwedeng ibigay yun lahat. Di ba? Kaya, ngayon, pag hindi sila nagkasundo, ay korte ang magtatadhana. Kaya kung minor de edad nga sila, sabi ko, mag-file sila ng petition for support sa hukuman at yung hukuman ang siya magtatadhana kung magkano ang dapat i-sustento sa kanila. Opo. Attorney, ito po yung pong isa pang tanong po. Good PM, attorney, tanong ko lang, may nabili kaming lote. Gusto lang po sana naming ipatitulo. Ano pong dapat po namin gawin, attorney? Ganun din. Yung pong deed of sale, kung meron na kayong deed of sale, ipanotaryo nyo. At 30 days from date of notarization, magbayad na po kayo ng capital gains sa doc stamp doon po sa BIR. Pag na-issuehan na po kayo ng BIR ng Certificate of Authority to Register, pag nakabayad na po kayo, pumunta po kayo sa Register of Deeds para sa ganun ay mailipat yung pong titulo sa pangalan nyo. So ito ay sinabi nyo, meron na kayong deed of sale. So kailangan bayaran nyo yung kaukulang tax, ano ba yun, na buwis, para sa ganon ay mailipat na po sa inyo. Opo. Sige po. Tanong pa po rito, attorney, good PM, attorney and Bombo Kerbin, salud-sudik man, kini attorney, first come, first serve ba, ti agala, iti attorney, iti PAW office? Agyaman attorney. No, but umununa, ti PAW, kit titanggapin na kit dagay lang kwalipikado. Hanga mabalin nga amin kit tanggapin ti PAW. Ngamin ti PAW kit servisyohan na, no sinno, dahil awan ti kabailan na. Dagay indigent, nga awan kabailan na para mangalay ti sarili dang abogado, kit iso iti servisyohan ti PAW. Tata, moda kayo nga agririri, kit parehas nga awan ti kabailan nyo, nga qualify kayo, iti servisyo ti PAW. Siyempre, no, sinno di una nga tinanggap ti PAW, akihan na mabaling nga tanggapin DJ. Kunyari, kalaban kayo. Muna nga tinanggap DJ PAW, DJ, natanggap DJ PAW, DJ kalaban mo, akihan na kami mabaling nga tanggapin. At alangan mit aglaban, DJ PAW versus PAW. So nga ti mangyari, mangala kayo. Tata, awan iti pang bayad mo, awan napan DJ PAW, DJ kalaban mo,
Umasilig ka, do da pay dagiti mangmangted iti serbisyo legal nga libre. Mapangkayo iti opisina ti Integrated Bar of the Philippines. No into ti ayan nyo. Da kayo kit taga Isabela, ada iti IBP office ti ada ti opisina ti Integrated Bar of the Philippines ijay Kapitolyo. Ay ijay yan ti Ilagan. Abay asidig ti Hall of Justice, asidig ti Kapitolyo. Mapangkayo jaya po mangmangted damit lang iti libre nga abogado iti Integrated Bar of the Philippines. Oo po. So, no, kas pangarigan nga na unaan iti pao anya attorney. Pero kunana taga kanu Mountain Province dito attorney ni Esco ti Mountain Province. Oh, mapandan jay. Adamit lang mit iti IBP ti Mountain Province. Alright, sige po. Sige. Attorney, isa pa po rito, tanong pa po ng kababayan ho natin. Good afternoon po. Ano po bang maipapayo nyo sa ganitong sitwasyon? May kapatid po ako na lalaki at may pamilya na siya. Po ang panganay namin at mayroon siyang 4 na anak pero sa amin pa rin po sila nakatira. Ako po ay wala pong pamilya kaya dito pa rin po kami sa family house namin na nakatira kasama ang magulang namin. Ano po bang dapat gawin, attorney? Yung magulang nyo, dapat gawin, di ba? Dahil papanawin na, di ba? Papanawin na. Asawa na gaya min, di ba? Yan ang problema dito sa ating sa mga Pilipino kasi extended family, di ba? Ang hanga kasta dagay edad duma, hindi tulad ng ibang bansa pag 18 years old na, yung anak kinakailangan umalis na. Siya na bahala sa buhay niya. Di ba? Yung ibang bansa 21 years old, pag 21 years old na umalis na sila nang bahala. Dito sa atin may anak na, may asawa na, may anak na, may apo na yung anak mo. Kasama mo pa rin. So, yun ang kaibahan. Kanya lang dapat yung mga may asawa na ganyan, pag kayo may asawa na, dapat umalis na kayo. Huwag na kayong sumama sa inyong mga magulang dahil kayo nga pinasok nyo nga yan, di ba? Pangatawanan nyo. So ngayon dito sa problema na yan, dahil siyempre naiintindihan natin yung texter natin, dahil siya ay walang asawa, siya dapat talaga kapisan ng kanyang mga magulang dahil wala pa siyang asawa, pero yung panganay nila nandun pa rin, di ba? So mukhang hindi malayuan yung nanay niya. So dapat kausapin niyo yung mga magulang niyo at para sa ganun ay sila yung kumausap dahil in the first place dapat yung mga ganyan extended family nagkakaroon ng gulo. Diyan nagsisimula ang gulo kaya dapat masabihan yung kapatid niya may pamilya na siya, dapat ay humiwalay na siya dun sa kanyang mga magulang. Opo. So in this case po, attorney, pagdating ho dyan sa mga ganito hong sitwasyon, yung pong magulang yung may karapatan ho na magsabi, hindi yung kapatid? Hindi, dahil parehas lang sila nakikitira. Yeah, so yung magulang dapat talaga ang kausapin yan. Ang problema kung minsan, yung magulang hindi rin masabihan. Di ba? Kung minsan, konsentidor din. Kaya, yun ang problema. Yung meron pa nga iba, yung mga nakapisan na nga, pati yung asin na kailangan ng pamilya na nanggagaling pa doon sa magulang. 'Di ba? So 'yun ang isang problema. Kaya hindi sa mga magulang po naman, hindi matututo ng paanong mamuhay sa sarili yung mga anak niyo pag binabayaan niyo na nakapisan pa rin sila sa inyo. Sa kailangan turuan na rin po ninyo. Opo. Sige po. Attorney, sabi pa po rito ng isa ho nating tagapakinig, Good PM Attorney and Bombo Kervin. Tanong ko lang, meron bang karapatan ang barangay kapitan na tanggalin ang isang botante sa isang barangay? Dito naman siya ipinanganak at nakatala lahat ng contribution sa barangay at nag-work sa malayo raw po. Anong tanggalin? Tanggalin niya paano? Paalisin niya o tanggalin niya sa listahan? Dahil kung sa listahan ng botante, hindi po pwede. Ang COMELEC lang po ang pwede dyan. At meron lamang pong specific period kung kailan mo pwedeng ipa-disqualify yung nagparehistro. Diba, sa COMELEC. Pag hindi po yan magpa-file ka na ng kaso sa hukuman para mapaalis mo, hindi po pwedeng poder ng kapitan yan. Ngayon, kung ang sinasabi mong tinanggal, hindi naman doon sa listahan ng botante, kundi pinapalis niya, lalo pong hindi pwede. Dahil kinakailangan naman po yan, kung meron kang gustong paalisin na tao, kahit na nga doon sa lupa mo na yan, meron nang nag-squat doon, hindi mo pwedeng basta-basta paalisin. Kinakailangan dumaan ka pa rin sa proseso, dumaan ka pa rin po sa hukuman. Sabi nga, di ba kasabihan po natin, hindi mo pwedeng ilagay ang batas sa iyong mga kamay. May mga proseso po tayong dapat sundin, sumunod po tayo sa proseso. Alright, sige po. And syempre, attorney, meron pa po ritong, pero pagdating ho pala dyan, attorney, sa halimbawa, yung pong
mga instances na parang kung hindi ka kaalyado, papaalisin ka sa barangay? Pwede ho ba yun? Hindi dapat. Di ba? Karapatan mo yan eh. Di ba? Yung pagiging botante, karapatan mo. Right of suffrage yan. Di ba? Bilang Pilipino at ikaw ay kwalipikado para bumoto, karapatan mo yan. Hindi ka basta-basta pwedeng ma-disenfranchise. Hindi ka pwedeng, kahit ang COMELEC, hindi pwedeng tanggalan ka agad. Na, ikaw, ayoko na pagbumukha mo. Hindi ka taga rito, hindi ka kalyado, tanggalin ka. Hindi pwede. Mayroong proseso. Kailangan may due process yan. Di ba? Magpapakita sila ng mga ebidensya kung bakit hindi ka karapat-dapat na bumoto. Baka sabihin nila, hindi ka pwede, hindi ka karapat-dapat na bumoto dito, hindi ka naman taga rito, hindi ka nakatira, meron ka ibang tinitirhan. Maaaring ganon. Pero yan ay kailangang madesisyonan lamang matapos na magkaroon ng pagdinig. Pag ikaw ay nagkaroon na ng due process, doon pa lang didesisyonan. Either ng COMELEC o ng hukuman, saka pa lang madidisenfranchise. Dahil hindi ka pwedeng basta-basta tanggalin ng hindi dumaan sa tamang proseso. Opo. Pero attorney, pwede pong maging botante pa rin ho sa isang lugar kahit once ka lang na tumira roon at nagtrabaho ka na sa malayo kalaunan. May mga kung kasi, di ba, merong residency requirement na pwede kang lumipat. Kunyari, dati kang taga Isabela, di ba? Kanya lang nagtrabaho ka sa ibang bansa, ay ibang bayan, doon usually nililipat mo. Di ba? Lumipat na siya doon. Ngayon, gusto niyang bumalik. Nandito na siya, tapos na yung trabaho niya, pwede naman niyang ibalik ngayon. At madali na ngayon, di ba, sa COMELEC mag-transfer. Online na nga lang eh. So, yun ang ngayon, madali mo nang makita ngayon. Kung dala-dalawa yung rehistro, madali nang mabisto ngayon. Kaya, pero kung sabihin natin na tanggalin siya at hindi siya pwedeng pigilan siyang bumoto, hindi po pwedeng gawin yon. Dahil kung ikaw ay nakarehistro, may proseso dapat. Kung ayaw mong bumoto, ayaw mo siyang bumoto, dumaan ka sa proseso. Alright, sige po. Yun na lamang ho, Attorney Kaugnay Hurian. Dagdag pa po rito. Good afternoon, Attorney and Bombo Kervin. In subdivide da ngamin ajay daga, ang aminana, da father ko, iti naganak da. 6 dang aggugudwa, Attorney, wano naggugudwa. Tinangyari, biningay dang madi-equal. Talo kami dito isango, talo damot ijay likod. 83 square meters iti makinsango, 137 square meters iti makinlikod. Mading agpapada ti sukat na, Attorney, tirason damat mas mahal daw ang value sa harap kaysa sa kaya mas maliit, pero hindi po kami agree na nasa harap kasi sobrang laki ng difference namin. Nasa batas po ba talaga na ang value ang parang basihan sa pagsasubdivide, hindi po sila payag na equal po? Ano pong dapat po namin gawin, Attorney? Salamat po. Kung ito ay extrajudicial settlement, depende yan sa usapan. Diba? So, maaaring usapan, maaaring nga yung iba, hindi nakukuha, diba? Pwede siyang mag-waive. So, nasa mga partido, nasa mga tagapagmana kung pumayag sila o hindi. Ngayon, pag hindi sila pumayag, huwag silang pumirma doon sa kasulatan, yung extrajudicial settlement. At hayaan nila na doon sa hukuman na magsampa sila ng judicial settlement of estate para sa ganun yung hukuman na ang siyang magtatadhana. Pero usually, ang talaga namang hatian yan ay base sa amount, base sa value. Hindi naman pwedeng base sa area. Pero kinakailangan, may appraise mo yan para in such a way na ang bawat isa ay makakatanggap ng halos ng magkakaparehas na halaga. Maaring hindi doon sa laki, alawak, pero doon sa halaga ng mamamana. So talagang pwedeng maging valid yung mga ganitong kasunduan, Attorney? Pwede yun. Basta napirmahan nila, di pwede. Okay, sige po. Sabi pa po rito, Attorney, good PM, meron po akong isang kaibigan na humihingi ng pera para ipautang din na 35,000 po naibigay ko, tapos 35,000 po na ibigay ko, tapos sabi niyang nalugi yung pera at huhulugan na lamang daw, pero di naman nagbibigay palagi. 3 months magbigay 1K, 2K or 500 lang. Ano po bang dapat kong gawin, Attorney, para makuha ka yung pera? Salamat po. Unang-una, tingnan nyo kung ano yung usapan nyo. Sabi mo kanina, binigay mo. Di ba? Binigay mo, hindi na pwedeng singilin. Ngayon, kung talagang pinahiram mo, kinakailangan meron kayong kasulatan. Kung ano yung nakalagay doon sa usap, kung wala man kayong kasulatan, kung ano man yung naging usapan nyo, yun ang dapat masunod. At kung sakali naman na kayo ay nagkaroon ng kasunduan, pero hindi nyo nailagay sa kasulatan, kinakailangan meron kang tao na makakatestigo na talagang meron kayong ganong usapan.
Opo. Attorney, pag sakali po na talagang meron naman po silang kasulatan at hindi nga lang ho nagbabayad, paano ho yung pwede ho niyang gawin? Pwede niyang idemanda. Mag-file na siya ng kaukulang demanda para sa ganun for collection of sum of money para makolekta niya yung pautang niya. Alright, sige po. Attorney, maraming salamat po muli. Again, yan na lamang ho siguro yung pong ilan sa mga tanong na atin hong sasagutin this afternoon. And again, maraming salamat po sa inyo pong mga sagot dito po sa mga katanungan ng mga kababayan ho natin. Sa mga kabombo ho natin, if ever na may mga katanungan pa po kayo, pwede pa rin ho ninyong ipadala po yan sa number na binanggit ho natin kanina. Kung hindi man ho ngayon pong linggo, ay sasagutin ho natin next week. Yun pong katanungan ho ninyo sa mga kababayan ho natin na nagpadala pa rin ho ng mga katanungan ho nila dito po sa atin hong programa. Attorney, maraming salamat. Agyaman ulit ti orasyo, itatanga malim. And syempre, hopefully, makasama na naman ho namin kayo sa mga susunod po na mga linggo, Attorney. And syempre, mauna na po akong magpaalam. Ako po ang inyo pong lingkod, si Bombo Kervin Gamad. Unahan po ang inyong kaibigan, Atty. Randy Ariola, na nagsasabing ang batas man po ay marahas, subalit ito pa rin po ang batas. Hindi po yan nabeben. Magandang hapon sa ating pong lahat. Inyong napakinggan ang isa na namang edisyon ng ating programang Dora Lex Sedlex.